Bakit hindi mo kailangang ipagyabang sa mga tao kapag meron kang tinutulungang kapwa mo? Or hindi mo kailangang ipaalam sa lahat ng tao, sa mga nakapaligid sa'yo, na meron kang ginagawang kabutihan? Bakit kailangan lang nating isekreto yung mga mabubuting ginagawa natin? So sa video to, may i-share ako sa inyong Bible verses na kumbaga, ito yung utos sa atin ng Panginoon na kapagka tayo ay may ginagawang kabutihan, hindi na natin kailangang ipakita pa or ipangalandakan pa sa kapwa natin, sa mga tao na ako to, mabuting tao ako. So bakit hindi natin kailangang maging proud sa lahat ng tao na tayo ay mabuti? Okay. So ito po ay makikita sa Matthew chapter 6 verses 1 to 4. Okay. Ang sabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 1, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. So anong pong sabi dito? Mag-ingat ka sa kilos mo, sa intensyon mo, sa paggawa mo ng kabutihan sa harap ng tao. Ano ba ang dahilan kung bakit gumagawa ka ng kabutihan? Kung bakit tumutulong ka sa kapwa mo? Ano yung intention mo? Para ba i-please yung mga tao? Para ba maging bida? Para ba iboto ka? Diba? Sino yung gusto mong i-please? Mga tao ba talaga? O ang Diyos? Dahil kapag ang tao ang gusto mong i-please, kapag yung tao yung gusto mong, kumbaga, maniwala sa'yo, i-praise ka, purihin ka, diba? I-honor ka dahil sa mga ginagawa mo. Well, wala kang ganti na makukuha mula sa Ama. Dahil, ang sabi dito sa verse 2, kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila ay ganti. So, ang sabi po dito, kapag ikaw ay nanglilimos, kapag ikaw ay tumutulong sa kapwa mo, ay huwag kang tutugtog ng pakakak. Ibig sabihin, trumpet. Trumpeta na para bang pinagsisigawan mo. Kumbaga, ikaw na mismo, nagdidiwang ka na mismo sa kung ano man yung ginawa mo sa harap ng tao. Na, hey, tingnan niyo ako, ito ang buti kong tao, gumagawa ako ng kabutihan sa kapwa ko, naglilimos ako, namimigay ako ng ganito. Picturean niyo ako, videohan niyo ako, para makita ng lahat ng tao na ganito ako kabuti. So, hindi po yun maganda sa paningin ng Diyos. Dahil ito, sabi niya, tinanggap na nila, kapag ikaw, ganun yung ginagawa mo, tinanggap mo na yung ganti mo. Ito yung ganti mo, yung praise ng mga tao, yung papuri ng mga tao. Yun na yung ganti mo. Pero, wala kang ganti mula sa Ama sa langit. Okay po? Dahil ano yung gusto niya? Dahil ano yung gusto ng ating Panginoon? Dito sa verse 3, datapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng inyong kaliwang kamay ang ginagawa ng inyong kanang kamay. Dahil, ayon dito sa verse 4, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Okay po? Upang ang ating pagiging matulungin, di ba? Pagiging mabuting tao sa kapwa natin ay makikita lamang ng ating Ama sa langit. At siya ay gagantihan ka. Okay po?
Dahil kung ano man yung mga biyayang ipinagkakaloob mo sa kapwa mo, 'di ba? Dahil gusto mong tumulong sa kapwa mo, meron kang kakayahan, 'di ba? So, ito ay saan 'to nanggaling? Lahat ng biyaya, lahat ng meron tayo dito sa mundong 'to ay kaloob sa atin ng Panginoon. So, lahat sana ng ginagawa natin ay gagawin natin or ginagawa natin dahil sa pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon dahil thankful tayo sa mga biyayang binigay niya sa atin. Di po ba? So, susuklian natin yon sa pamamagitan ng pagbibigay rin, pag-share din ng mga blessings sa kapwa natin. So, ang pinakaunang ipiplease natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Di ba? Ang ating Diyos. Okay po, hindi natin kailangang humingi ng papuri sa mga tao, ng validation, 'di ba? Na gawin tayo bida, 'di ba? Na gawin tayong kumbaga kapuri-puri ng mga tao, 'di ba? Ang dapat nating i-please is walang iba kundi ang ating Panginoon dahil siya yung nagbigay ng ating buhay, 'di po ba? So, malapit na naman ang eleksyon, 'di ba? Meron na naman dito, baka meron na naman kayong marinig na mga kumbaga mga sinasabi ng ilang mga tao na ito ginawa ko to, ito ginawa ko to, ito ginawa ko to. Um, Sana maging ano tayo, kumbaga mas laliman pa natin yung pagkilatis natin sa mga tao, okay? Sa mga kapwa natin. Di po ba? Bakit ba nila 'to ginagawa? Bakit ba nila ginagawa yung pagtulong na 'to? Ano yung intention nila? Okay po. Hindi ako against sa yung mga charity vlogger. Hindi ako against sa kanila. Kasi hindi ko naman alam kung ano talaga yung intention nila. Kumbaga, nasa sa kanila na 'yon. Kumbaga, ang nakakaalam nun, ang tanging nakakaalam nun is tanging ang Diyos. 'Di ba? Kung ano yung nasa puso natin. 'Di ba? Hindi ko pwedeng i-judge yung mga charity vlogger na gumagawa ng pagtulong sa kapwa dahil hindi ko naman alam kung na talagang intention, halimbawa, talagang bukal naman talaga sa loob nila since noon pa gustong-gusto na nilang tumulong sa kapwa nila. So, dahil yun nga, isa yun sa mga purpose nila or parang feeling nila, yun yung um, calling nila, 'di ba? Yun yung um, inutos sa kanila ni God. So, wala tayong magagawa doon. Okay po? Hindi ko sinasabing mali yung mga charity vlogger. Ang sinasabi ko is yung intention. Okay po? Kung yung intention mo is para lang i-please yung mga tao, para lang maging sikat ka, para lang maging bida ka, yun yung mali. Hindi po ba? So, yun. So, I hope medyo nakatulong ako dito sa video to and maraming salamat sa panonood. God bless us all.